At hindi sa lahat ng panahon ay pwede mong ma-invoke yung attorney-client privilege. Yung attorney-client privilege is actually a legal doctrine that protects the communications between the lawyer and the client from disclosure to the public. While it is a fundamental principle, it is not absolute. No, the prime purpose of this legal principle is to facilitate the administration of justice and not to impede it. So kung ikaw ay isang abogado at alam mo naman serious yung crime or considered as a high crime involving national security na yung mga offense na nakomit ng iyong kliyente, ikaw po ay pwedeng puwersahin ng husgado. It will fall to the exemptions to the rule. Pwede kang puwersahin ng husgado na i-disclose yung mga communications mo with your clients. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches na din mga amigos, mga amigas. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Magandang araw po sa inyong lahat, saan man po kayo naroroon. Pag-usapan po natin ngayon yung tungkol kay former Mayor Alice Go, otherwise known as Go Waping, sapagkat lumutang na naman ng kanyang pangalan nitong mga nakarang araw sapagkat siya po ay nagsumite ng isang counter affidavit, no, na may kinalaman sa mga different criminal cases na isinampa sa kanya, no, sa Department of Justice. Pero ang nakakatawag pansin dito sa kanyang pagsumite ng kanyang counter affidavit ay ito ay kanyang pinanotaryo sa isang notaryo publiko. Sa kabila ng lahat na siya ay mayroong warrant of arrest issued by the Senate of the Philippines. Marami ng kasong isinampa sa kanya pero ito ay kanyang hindi hinaharap sa ikasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad upang iharap sa Senado sapagkat marami pa siyang dapat sagutin, no, linawin sa Senado. Maraming questions na hindi pa talaga tunay na nasasagot. Okay. So, marami ding nagtatanong sa akin kasi bilang abogado, attorney, ano ba opinion mo dito? At ano ba ang hinala mo dito? Ito ba si Go Waping or si former Mayor Alice Go? Ito ba ay nakatakas na kaya at bumalik na sa China at dumaan doon sa southern part of the Philippines? At kung ito ang mangyayari, ano ba ang kanyang pananagutan? So, hindi po natin masagot kung talagang nagkaroon na ng flight, no, in order to avoid the course of justice, or nandito lamang sa Pilipinas tong tao at nahihirapan lang ang ating mga otoridad na hanapin siya. Marami pong dahilan, no, pero may responsibilidad din dito ang kanyang personal na abogado. So, bukod doon sa pagsusumite ng notaryo ng isang counter affidavit na ninotaryo lamang ng isang abogado, isang issue po yan na ating pong tatalakayin sa episode na to. Pangalawa, yung legal principle of flight as an indication of guilt. At pangatlo ay siguro pwede natin briefly talakayin yung responsibilidad na legal ng kanyang abogado kung bakit hindi niya masabi-sabi kung nasaan naroroon si former Mayor Alice Go despite the fact na palagi naman silang nag-uusap sa cellphone. So umpisahan po natin, no, muna dito sa pagkawala ni Alice Go. Nasaan ba talaga si Alice Go? Tumakas na ba to? Okay, so pag ganito ang nangyayari, may warrant of arrest at hindi ka matuntun ng ating batas, ay pumapasok yung legal principle of flight as an indication of guilt. So when you say flight, it is a legal term, no, referring to the act of evading the course of justice or by voluntarily withdrawing oneself in order to avoid arrest, detention, or the continuation of a criminal proceedings. So kadalasan, this flight is considered as a circumstantial evidence of guilt. Pero yung circumstantial evidence of guilt na yan, kinakailangan din naman magkaroon ng corroborating evidence in order to establish that the person is guilty beyond reasonable doubt. Alam nyo naman sa criminal case, ang quantum of evidence required is higher as compared with the civil and administrative
cases. Okay, so ako ang hinala ko kasi dito kay former mayor na si Go Waping ay nakalabas na ng bansa. Yun po ay ang aking hinala lamang. So, being a Chinese billionaire, ay katulad nung kasama niya, hindi lang nabigyan ng pansin to, yung kasamahan niya doon sa negosyo sa Pogo, ay nagpakita na ay nadiskubre na dalawa ang passport, isang Chinese passport at isang passport issued by one of the European countries. Kung yung kasama niya dalawa yung passport, no? Ito si Alice Go pwedeng maging tatlo dahil ang claim naman niya hindi sa Chinese, so isa-set aside yung Chinese passport at ang ipapakita lamang, ang ipapakita lamang ay yung Philippine passport. Pwede siyang nag-acquire na rin, no? In the past, maraming panahon na siguro ang nakaraan. Ito ay maaaring nakapag-acquire na ng another passport from any of the European countries offering the golden visa or entrepreneur or investor's visa. Marami po kasi sa Europa and even the United States nag-o-offer ng investor's visa. Pero sa Europa, kapag may pera ka, medyo may kadalian kumuha ng passport at citizenship. Yun yung tinatawag nilang citizenship by investment. So, sa Spain kasi may golden visa, sa Portugal may golden visa, sa Greece meron din golden visa. Lahat ng ito ay would only require the person, the investor, to invest at least 30 million pesos or up, no? And with that investment, the person, the investor, will be given the privilege to acquire the passport of that country. Mabilis ang pagiging citizen sa mga bansa na to. So, kung ganito, ako kay Alice Go, during that time, may pera naman ako kasi fallback position man, just in case whatever happens in the country. Nasira ang ekonomiya dito, hindi na maganda ang negosyo, pwede kung lumipad sa Europa and then make use of that passport and then do business in those countries. So, malamang ginawa din to ni Go Waping. Sa dami ng pera niyan, yung 30 million pesos equivalent na 500,000 euro, napakadali, chicken feed yan sa kanya. So ako ang hinala ko, kung wala sa China yan, she is already in one of these European countries offering the golden visa or the investor's visa. At doon na nagtatago yan, no? At malayang naglalakad sa kalye at pakape-kape sa Starbucks. Okay, kaya ang baso ko ngayon, Starbucks. Yan ay hinala lang naman natin at naglalaro sa ating isipan sapagkat yung mga ganitong klaseng kaso, miski isang ordinaryong tao na may ordinaryong profesyon, pumapasok din naman sa kanilang isipan yan na malamang nakatakas na yan. So, sabi ko nga, hindi naman sapat yung mapatunaya, paghinalaan mo na umalis na yan sapagkat yung legal principle na flight is an indication of guilt, although that is considered as a circumstantial evidence of guilt, we still need to support that by other corroborating evidence to establish the fact that this person is guilty beyond reasonable doubt. Madami pang ebidensya na dapat isuporta sa legal principle na yan. So, pangalawa, yung pagsumite ni Alice Go ng notarized counter affidavit. Ito medyo natatawa ako dito sapagkat generally, pag ikaw ay may kaso sa Department of Justice, nag-file ng affidavit complaint in a criminal case, kinakailangan ikaw po ay sumumpa. Under oath yan mag-oath ka sa harapan ng isang prosecutor, no, ng Department of Justice. Kasi normally pag kayo po ay naharap sa isang criminal complaint at kayo po ay magpiprepara ng counter affidavit, kayo po ay pupunta sa Office of the City Prosecutor at doon po ay susumpa sa kanyang harapan upang to ensure the authenticity, veracity of the statement contained in that affidavit. So, pero dito sa kaso ni Go Waping, instead of going to the Office of the Prosecutor, ay nagpunta po siya sa Office of a Notary Public at doon pinanotaryo ang kanyang counter affidavit.
So, although wala naman pong strict rules prohibiting that the notary public na inotaryo yung kanyang counter affidavit, pero in practice po kasi ay preferred ng ating City Prosecutor's Office at ng ating hukuman na mga ganitong klaseng dokumento ay dapat humaharap ng personal ang nasasakdal sa Office of the Prosecutor upang mag-take ng kanyang oath. Okay, so maraming legal consequences, maraming legal issues na haharapin ang notary public at maging yung nagpanotaryo. Walang iba kundi si Go Waping. Kaya kung if I were the lawyer of this person, I would not advise her to go to the office of the notary public and then ipanotaryo na lamang yung kanyang counter affidavit. Maraming question ditong lalabas. Unang-una, kapag if ever nag-proceed tong kaso na to sa korte, yung weight of evidence of a notarized affidavit will be given less weight in court as compared to a document sworn to before a public prosecutor. So pag ninotaryo lamang yan, ay minus point ka na agad during the trial. Pangalawa, you will be facing several challenges to the admissibility of this notarized affidavit sapagkat i-argue dyan ng opposing party yung lack of the formal solemnity of an oath before a prosecutor. So, minus 2 na kagad. So therefore, kung ikaw yung abogado, hindi mo siya i-advise dito kasi pag dating ng trial, 2 puntos na kagad yung tinanggal sa'yo ng hukuman. Okay, so yung nagnotaryo kasi nito, it is possible na yung nagnotaryo might face administrative sanctions. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nanganganib yung kanyang lisensya sa pagnonotaryo at ito ay pwedeng ikansela ng ating Korte Suprema. Pangalawa, pwede siyang maharap sa isang criminal prosecution dahil alam nyo kasi ang notaryo publiko pag may hinarap sa kanyang affidavit, kinakailangan mag-exercise siya ng due diligence. At dapat ma-determine yan talaga yung identity ng person. Sinusuri yan, binubusisi ng notaryo publiko. Kaya mandatory requirement yan na humaharap yan personally sa harapan ng notaryo publiko. At ini-examine yung dokumento. At the notary public will try to determine the veracity of all the information contained therein. So, mahirap na trabaho talaga yung notary public, lalong-lalo na napaka-critical at napaka-sensitive ng mga dokumentong iyong ninonotaryo. Pero sa kaso na to, si Go Waping or Alice Go, being a person faced with many criminal complaints at may outstanding warrant of arresto. So, yung notaryo publiko, dapat binigyan na siya, may moral responsibility siya na dapat doon siya humarap sa Department of Justice, nag-advise na kagad siya. Dahil pag pinagpatuloy niya yung pagnonotaryo dito sa dokumento na to, despite the fact that he has knowledge na may warrant of arresto, tinuloy pa din niya, magkakaroon siya ng potential issue, mga complaints na pwedeng isampa laban sa kanya bilang isang notaryo publiko. Dapat sinabi niya, may warrant of arrest ka, Mayor, pwede bang doon ka na lang pumunta sa Department of Justice kasi baka mamaya maano pa ako dito, masampahan pa ako ng falsification of public documents dahil nakalagay dito blah 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 sa dokumento mo, ganito ganyan. Tapos nanganganib ang aking lisensya, I might be facing administrative sanctions after this na manotaryo ko tong dokumento. No? So, dapat pumunta ka na lang doon sa prosecutor's office, doon sa Department of Justice, nang mapanotaryo mo ng tama o makasumpa ka ng tama doon sa mga prosecutor assigned to administer your oath.
Bilang panghuli, pag-usapan po natin yung responsibilidad ng isang abogado na humawak ng kaso na kung saan ang kanyang kliyente ay merong outstanding warrant of arrest. Ano ba yung mga serious legal consequences dito? At ano yung mga potential criminal charges that the lawyer may face in case he will continue to assist the client who is always trying to evade the arrest, the detention, and the continuation of the criminal proceedings in court. Yung mga potential criminal charges may be the obstruction of justice, no? Siyempre, obstruction of justice yan. At o kaya yung conspiracy with the client, no, to evade the arrest or detention. At hindi sa lahat ng panahon ay pwede mong ma-invoke yung attorney-client privilege. Yung attorney-client privilege is actually a legal doctrine that protects the communications between the lawyer and the client from disclosure to the public. While it is a fundamental principle, it is not absolute. No, the prime purpose of this legal principle is to facilitate the administration of justice and not to impede it. So kung ikaw ay isang abogado at alam mo naman serious yung crime or considered as a high crime involving national security na yung mga offense na nakomit ng iyong kliyente, ikaw po ay pwedeng puwersahin ng husgado. It will fall to the exemptions to the rule. Pwede kang puwersahin ng husgado na i-disclose yung mga communications mo with your clients. You should not play with the rules, no? At kailangang ilahad mo sa ating mga mamamayan, sa ating publiko, sa ating hukuman kung saan naroroon ang iyong kliyente. Otherwise, you will face serious legal consequences of your act. Hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod si Attorney Bueno. At sana po huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong lahat.